Amen and amen. Good morning po sa bawat isa. Amen. Ayan, kala ko wala akong kausap. Amen. So good morning po sa bawat isa and sa ating po mga nanonood online. Good morning po. So patuloy po tayong nag-uusap about lavish giving. Ayan, lavish giving. And sa mga nakaraang mga Sundays po, ayan, sa mga nakaraang mga Sundays po, napag-usapan natin yung God's lavish giving. Ayan, and yung overflowing gratitude. Ayan, na pinrich po ng ating pastor sa mga naunang mga Sundays. So ngayon patuloy po tayong mag-uusap syempre about giving. Amen. So, before po yon syempre, ayan, ako po si Joy. Ayan, so, ako po yung naatasan, ayan, na maghayag po ng salita ng Panginoon. And I pray and I believe po na ito po ay matanggap natin, sabi nga ng mga nagsishare dito sa harap, matanggap natin as the Word of God. Amen. It is the Word of God. It is not my word, hindi lang mula to sa akin, but it is a word from our God. Amen. Amen. So, ayan po. And ngayon po, patapos na yung November, no? Patapos na yung November. So, sino na po yung nagpe-prepare ng mga gifts? Ayan, no, pa-December na. Sino na po yung mga naglilista ng mga bibigyan ng regalo? Sino na yung mga nag-iisip ng wow? Sino na yung mga alam mo yun, naglalaan ng, nag-iipon, ayan, para sa kanilang mga inaanak? Ayan, sino na yung mga nagtatago sa kanilang mga inaanak? Na, wow, siya pa rin. So, panahon na po ng pagbibigay. No? Ayan, sinatawag natin yung December na panahon ng season of giving. Ayan, no? And sa pagbibigay po, di po ba, sabi ko nga kanina, nag-iipon tayo para sa mga, let's say, sa mga magulang natin, bibigyan natin sila. O sa mga anak natin, yan. Nag-iipon tayo ng mga, ng konting pera para mabigyan natin sila. And nag-iisip din tayo kung ano ba yung magugustuhan nila. No, iniisip po natin yung mga yan. And isa pa ay talagang pinaghahandaan natin. No, lalo na sa darating po na Pasko. Or sa mga birthday. Or sa mga celebrations lang na meron tayo. Naglalaan tayo ng mga pera. No, naglalaan tayo ng alam mo yon, sa mga resources natin para po ibigay sa mga mahal natin sa buhay. Di ba ganon? No, ganon ako eh. Ewan ko sa inyo. Pero ganon po normally, no, sa atin kapag nagbibigay tayo sa mga mahal po natin sa buhay. And ganon din po yung pag-uusapan natin ngayong umagang ito. No, na kapag nagbibigay tayo, ano ba yung ginagawa natin? No, before tayo magbigay. At kapag nagbibigay tayo, ano ba yung nararamdaman natin sa kapag nagbibigay po tayo? No. So, yun po yung mga pag-uusapan natin. And, syempre, kailangan nga po, sabi ko kanina, kailangan maintindihan po natin ng maigi, no, yung mga naunang mga naituro po sa atin from God's lavish giving. Amen. Doon sa sobra-sobrang pagbibigay po ng Panginoon, sobra-sobrang pagpapala pong ibinigay sa atin ng Panginoon na siyang modelo natin ngayon, no, hanggang doon sa mag-overflow tayo sa pasasalamat sa Panginoon. Nawa po ay naintindihan natin yon ng maigi. No, dahil connected mga yon sa pag-usapan natin ngayong umagang ito, which is joyful giving. Yan, joyful giving. Ayan, amen. So, pwede po bang makita yung mga joyful faces nyo muna na nakangiti? Ayan, parang tama na kayo. Ayan, so pwede ba makita muna yung mga joyful faces ninyo, no, na handang magbigay sa Panginoon, handang magpuri sa Panginoon. Amen po. So, siyempre, bago tayo mag-go deeper po, basahin natin yung main verse natin sa 2 Corinthians chapter 9, verses 1 to 15. So, isang book po ito. At samahan nyo akong magbasa. Ayan, kung may mga Bible po kayo or pwede kayong sumunod sa screen. In verse 1, sabi niya,
hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia sa Judea. Alam kong handa na kayong tumulong, kaya't ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia. Ang sabi ko ay handa na kayong mga taga-Akaya noon pang nakaraang taon, at dahil dito'y lalo silang sumigla sa pagtulong. Kaya't pinauna ko riyan ang mga kapatid na ito upang hindi kami mapahiya sa aming pagmamalaki tungkol sa inyo, at nang maihanda na ninyo ang inyong tulong gaya ng sinabi ko. Baka kami mapahiya, Huwag nang sabihin pati kayo kung may mga taga-Macedonia na sumama sa akin at makita nilang hindi pala kayo handa. Verse 5, kaya't pinakiusapan ko ang mga kapatid na mauna riyan upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo. Sa gayon, makikita na talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y nagbibigay ng libre sa mga dukha, ang kanyang katuwiran ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi, at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pasasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat, ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Amen. At patuloy po tayong minsan pang manalangin. Hallelujah, God. We praise you, Father. We continue to acknowledge your greatness. Lord, your power dito po sa aming kalagitnaan, dito sa lugar na ito, Panginoon. At patuloy po namin dalangin, Panginoon, na kayo ang malayang kumilos, malayang mangusap sa bawat isa. Kayo po ang magbukas sa aming mga puso. God, humipo sa aming mga puso, magtanim ng iyong mga salita, at ito'y magbunga, Panginoon, na magagandang gawa sa aming mga buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang gawain ito hanggang sa kami matapos. God, patuloy kang magpalakas. Patuloy ka po, Panginoon, magbigay ng sigla sa aming mga katawan, sa aming mga puso, Panginoon. At kayo, O God, ang malayang kumilos, Panginoon. Malayang mangusap, God. Ikaw ang aming marinig. Ikaw ang makita, God. Hindi po ang kahinaan ko, God. Hindi po ang kamalian, Lord, ang kakulangan ko, Panginoon, kundi ang iyong kalwalhatian, ang iyong kadakilaan, God, ang magningning sa lugar na ito, Panginoon. At ikaw, God, ay mapapurihan hanggang sa kami po'y matapos, Panginoon. Salamat, O Diyos. Kami po, Panginoon, ay Lord, makatanggap, Lord, ng malaya dito sa iyong mga salita, God. At ikaw, Panginoon, ang gumawa, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat, O Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. So ngayon po, titignan natin, since joyful giving po ang pag-uusapan natin, hindi lang basta-basta giving, no, kasi pwedeng giving na lang. No, or pwedeng pagbibigay na lang. Pero sinamahan siya ng joyful. No, joyful giving, na masayang pagbibigay. Na masayang pagbibigay po sa Panginoon, syempre, at sa mga kapatiran natin, sa ibang tao. Amen. Ngayon po tignan natin yung mga bagay na dapat nating makita, no, or mga bagay na meron ang isang masayang nagbibigay sa Panginoon.
No, so meron po tayo dito. Number 1, things to check po in joyful giving is to be prepared to give. No, you are prepared to give. Ayan. So ito pong binasa natin itong mga taga-Corinthians po ay last year pa, no, sa context mo nila, last year pa ay handang-handa na po silang magbigay. No, meron na silang desire. No, to say, meron na silang desire na magbigay. Excited na silang magbigay. Pero that time po ay hindi pa inallow ni Lord na magbigay sila. So this time, sa chapter 9 po na ito ay magbibigay na sila. So let's say last year, no, excited sila. Na excited silang magbigay, tumulong sa ministry ng Panginoon. No, but then hindi pa sila nakapagbigay nung time na 'yon. So this time, no, sabi, gustong ma-check, ma-sure ni Paul na meron na naka-ready na. No, na hindi lang desire yung meron sila. Hindi lang yung gusto nila, kundi meron na talaga. Amen. So yung isa pong makikita natin is, yes, you want to help. Yes, gusto po nating tumulong. Yes, meron tayong desire na alam niyo yon, magbigay sa gawain ng Panginoon. Tumulong for the expansion of the kingdom of God. Pero dapat prepared ka din. Dapat meron din. No, so yung mas practical po na makikita natin dito is meron kang nakatira talaga. Meron kang nakalaan talaga. Meron ka talaga. No, nakahanda kang magbigay. Ibig sabihin, alam po natin, no, sa pagsamba po natin, every Sunday, or every let's say, every youth gig, every fellowship natin, mga magulang man, every fellowship na meron tayo ay, there's a part po of giving, di ba? May part po tayong giving. No, and every time na ginagawa po natin yon, dapat prepared tayo kasi alam natin na kasama yun sa gagawin natin. So mag-prepare ka. Pwede po mo bang sabihin sa katabi mo yan, mag-prepare ka. Amen. Mag-prepare ka. Mag-prepare ka. Alam po natin na every time na may gagawin tayo, we will give. So mag-prepare ka. Maghanda ka. Amen. So kapag merong in-announce na, expand natin itong church na to, mag-prepare ka. Amen. Mag-iipon tayo para sa mga gamit natin dito sa church. So mag-prepare ka. Amen. Mag-prepare ka. Kasi po, tayo pong lahat, I believe, merong desire. Gusto tumulong. Pero iba yung naghahanda ka talaga para doon sa itutulong mo. Because sabi ko nga, preparation po shows your intentions. Napapakita nito na habang na nagpe-prepare ka, pinapakita nito na may intention ka talagang magbigay, tumulong. Amen. So you are prepared to give. You must be prepared to give. No, and next po is you are purposeful in giving. Purposeful in giving. Meron po tayong mga resources lahat. Estudyante, nagtatrabaho, nanay man or tatay man na nasa bahay lang, meron po tayong mga resources. Meron tayong mga finances. Amen. Bine-bless po tayong lahat ng Panginoon. No, and yung purposeful in giving po makita natin. Tignan po natin in verse 8. Ayan. Verse 8 or verse 6. Simulan natin sa verse 6. Pwede din. Tignan mo po natin sa binasa natin kanina. Sabi niya, remember this. A farmer who plants only a few seeds will get a small crop. But the one who plants generously will get a generous crop. You must each decide in your heart how much to give. Now, you must each decide in your heart how much to give. No, meron kang nilalaan. Meron po tayong nilalaan talaga para sa Panginoon. Meron tayong nilalaan, yung mga karaniwan pong alam natin, meron tayong tithes and offering sa Panginoon. Meron dito yung mga nagbibigay for the mission sa Panginoon.
Meron pong mga nagbibigay dito na love gift para po sa ating mga lingkod. Meron mga tumutulong dito na paliit-liit lang kapag may kailangan yung ministry dito. Na you are purposeful, no, in giving. Na inilalaan mo. Ako po, may mga ilan na po nakakaalam sa inyo. No, ako po yung sahod ko po, I don't mean to boast, pero this for God's glory po, no, na yung 50% po ng meron ako ay binibigay po, no, as a preparation po sa calling ng Panginoon sa buhay ko. Sabi ni Papa, kung handa ka, kung tinatanggap mo talaga yung calling mo, sige, yung 50% ng sasahurin mo, ibibigay mo yan sa church. So hinahanda ko ngayon yung sarili ko. Sabi ko kanina, you must be prepared to give. You must be purposeful in giving. So hinahanda ko yung sarili ko na yung 50% ng sahod ko ay sa church. Yung 50% pamasahe ko, pangkain ko. Isa-set ko yung sarili ko ngayon. Amen, na magtitipid ako. No, ilalaan ko talaga to kasi 1 month yun. Amen? 1 month yun eh. Hindi ka hihingi sa parents mo. No, and even po, I want to testify with this na you must be purposeful in giving. Kasi po, even nung nag-aaral pa ako, nung high school, I'm so glad po, I'm so thankful na tinuruan po talaga kami ng parents namin na magtabi para sa Panginoon. Kasi nung high school pa lang ako, hanggang college, hanggang ngayon po, yun na yung tinuturo talaga sa amin ng parents namin, itabi mo yung 10%. Itabi mo yung sa Panginoon. Ano po yung bakit? Ano ba yung sabi sa Bible? Train up a child the way he should go. Para kapag nagtrabaho na yan, nag-college na yan, gagawin at gagawin niya. Magiging intentional siya na hindi niya kakalimutan 'yon. Kaya hanggang ngayon, no, each must decide in your heart how much to give. Amen. For God loves a cheerful giver. You must be prepared. Sabi ko po kanina, lahat tayo merong desire na magbigay. Lahat tayo merong desire na makatulong sa church, makatulong sa mga kapatiran natin. Pero minsan hindi lahat talaga nagagawa na magbigay. Kaya sabi, you must be prepared. Must be prepared. You must be intentional. You must be purposeful na ito, sige, itatabi ko to para sa ministering to. Na ito, sige, itatabi ko to para doon sa iniipon naming ampli. Ito, itatabi ko to para sa tithes ko. Ito, itatabi ko to para sa offering ko. Ito, yung iba po, itatabi ko to para sa mission. Must be purposeful. May purpose na itong amount na to, so itatabi ko na to. Amen. You must be purposeful in giving. In giving. Amen. Because sabi, you will reap what you sow. No, you will reap what you sow. And in verse 8, sabi pa niya, and God will generously provide all you need. Naniniwala po ba kayo doon? And God will generously provide all you need. Bakit? Kasi po iniisip natin yung para sa Panginoon. Kapag iniisip mo yung para sa Panginoon, tingin mo po, ihuhuli ka ng Diyos. Hindi. Hindi po gano'n ng Diyos. Amen. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Amen. So kapag iniisip mo na, kapag intentional po tayong talaga sinasadya mo, no, talagang inuuna po natin sa listahan, no, be it financially, be it yung oras po natin, kapag inuuna po natin na ito, itatabi ko sa Panginoon. O itong 1 oras ko, itatabi ko sa Panginoon. Itong 2 oras ko ng Sunday, itatabi ko sa Panginoon. Amen.
O itong Saturday ko, itatabi ko na sa Panginoon. Itong Sunday ko, itatabi ko na sa Panginoon. No, itong tithes ko, itatabi ko na sa Panginoon. Kapag po ganun yung mindset natin, habang bata pa tayo, no, kung may mga kabataan pa po dito, may mga nag-aaral pa po dito. No, kaya hindi po ako naniniwalang estudyante kasi mas mayayaman pa yung mga estudyante minsan. Doon ko po napatunayan talaga, mas pera pa ako nung nag-aaral ako. No, totoo pala yan. No? Mas kaya mag-ipon ng mga estudyante. Mas kaya mag-ipon ng mga estudyante. Kung gugustuhin nyo lang. So you must be prepared to give and you must be purposeful in giving. Na maging intentional po tayo sa pagbibigay natin sa Panginoon. Kasi yan, no? Sabi niya, there is a promise that God will generously provide all you need. And syempre hindi lang po basta natin 'yun gagawin. No, hindi lang basta mag-ready ka, magbigay, o maging intentional ka sa pagbibigay, o maging sadyain mo na ito planuhin mo na ito yung ibibigay mo. And hindi lang financially, hindi lang yung oras mo, hindi lang yung araw mo, hindi lang yung lakas mo, hindi lang po ganun basta yung pinapagawa ng Panginoon. Dahil meron po lagi. Let's see, no, yung prinsipyo po ng Panginoon talaga, no, ay may gagawin tayo, may ipinapagawa siya, no? Parang tingin natin tayo yung nababawasan, tingin natin tayo yung nawawalan ng lakas, tingin natin tayo yung parang gumagawa. Pero the truth is, meron pong balik yan sa atin. Come on. Yung totoo po, yung prinsipyo ng Panginoon, gawin mo to, pero ang totoo, tayo yung nakikinabang. Dahil sabi po in verses 11 to 12, ito po yung results ng ginagawa po natin. Sabi niya, remember this. Verse 11. Pero remember this din po. Now, yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. And when we take your gifts to those who need them, they will thank God. So 2 good things will result from this ministry of giving. Amen. And, tandaan po natin, this is a ministry. Giving is a ministry. Hindi lang po worship team ministry, production team ministry, hindi lang po intercession ministry, hindi lang po ushering ministry, giving ministry. Ministry of giving. This is a ministry. At sabi nga po, madalang minsan yung nakakarinig na meron silang ministry of giving. Madalang minsan yung nakakarinig, no, na meron silang ministry of giving. So 2 good things will result from this ministry of giving. First, the needs of believers in Jerusalem will be met. And second, they will joyfully express their thanks to God. So kapag po pala tayo ay nagbibigay, no? Kapag po pala tayo nagbibigay, natutugunan daw po yung pangangailangan ng mga kapatiran natin. Natutugunan daw po yung mga needs ng other people, ng ibang mga tao. And, hindi lang po yun, sabi, napapapurihan, no, napapasalamatan ang Panginoon dahil po sa ating mga pagbibigay. No? What do I mean po na, ano ba yung, paano natutulungan? No, meron po tayo minsan may mga may sakit na mga kapatiran, no, tinutulungan po natin yan na hindi naman siyempre ipapamalita. No, papamalita mo na, tinulungan natin si ganyan. Hindi po, pero minsan may sakit na tinutulungan po natin. No, may mga karamdaman po na patuloy po natin pinag-pray. No, so two things will result from this. The needs of others. Siyempre, tumutulong po tayo. So the needs of others will be met. Dito na lang po sa nakikita natin. Komportable po yung kalalagayan natin ngayon. Hindi po tayo naiinitan. May mga upuan po tayo. Amen. Kasya po tayo sa lugar na ito.
No, and sabi pa sa pagbibigay po natin, God will be praised for all of it. And syempre, hindi ka naman kakalimutan ng Panginoon. Balik po natin dun sa kanina. Hindi ka naman kakalimutan ng Panginoon. Your needs will be met. Your needs will be met. Hindi lang yung needs ng katabi mo, your needs will be met as well. And sabi sa lahat po ng ito, yung needs po natin ay mamimit, and yung needs ng katabi po natin ay mamimit. At sa lahat po ng yon, isa lang po yung patutunguhan, mapapapurihan ng Panginoon. Mapapapurihan po ang Panginoon. So sana po nakikita natin, no, that when we give, that when we joyfully give, kasi po hindi mo matatabi talaga yung para sa Panginoon kung hindi ka naman willing, kung hindi ka naman masaya na itabi yon. No, so makita po natin dito na we must find it in our hearts po na maluwang, no, maging maluwang sa ating mga puso yung pagbibigay natin sa Panginoon. Tandaan po natin, no, that your needs will be met, other people's needs will be met, and God will be praised po sa lahat ng iyon. Bakit? Kasi po nagbigay tayo sa Panginoon. Nagbigay po tayo sa Panginoon. Kasi naghanda tayo na magbigay sa Panginoon. Kasi naging intentional tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Amen. And gusto ko po makita pa natin in verse 13 and 14 na hindi lang basta-basta yung mga kailangan natin yung mamimit. No, nag-create din po ito ng, alam mo, yung relasyon, magandang relasyon sa bawat isa. No, na-cultivate din, no, yung relationship po natin sa bawat isa. Sabi, as a result of your ministry, they will give glory to God for your generosity to them, and to all the believers will prove that you are obedient to the good news of Christ. And they will pray for you with deep affection because of the overflowing grace God has given to you. Makikita po natin dito that somehow na magsisimula tayong ipapanalangin natin yung isa't isa. No, na hindi lang natin mag-iiba yung prayer natin na, Lord, i-bless mo din ako. Mag-iiba yung prayer natin into, Lord, patuloy mo pong i-bless si ganito. Lord, patuloy mong i-bless yung kapatid namin na ganito. I-bless mo pa po yung resources niya. Imbes na, Lord, i-bless mo din ako. Dahil tumulong po, nagbigay tayo, no, sa kapatid natin. Let's say nagbigay ako kina Kuya Jagar. Nakita nila yon. Mag-iba yung prayer nila, Lord, i-bless mo din naman ako para, alam mo yun, Di na lang ako lagi yung tinutunan. Hindi. Mag-iiba into, Lord, patuloy mo siyang i-bless. Amen. O kaya tinulungan ako ni na Kuya Jagar. Mag-iiba yung prayer ko ngayon, Lord, patuloy mong i-bless si na Kuya Jagar. Patuloy mong i-bless yung resources nila, yung source of income nila. Patuloy mo silang palakasan. Mag-iiba yung prayers natin. Amen. Mag-iiba yung prayers natin sa mga kapatiran po natin. No, and mas malalaman natin na kung sino yung may mga nangangailangan dito, kung sino yung nangangailangan ng prayers, nangangailangan ng support, nangangailangan may needs. Mas lalalim yung relationship natin, mga kabataan, mga magulang. Mag-iiba yung panalangin natin. Mag-iiba yung hinihingi natin sa Panginoon. No. So hindi lang po tayo tinatouch ng Panginoon when we give personally. Tinatouch na din tayo as a church. As a church. Amen. Malalaman natin yung sitwasyon ng bawat isa. Yung sitwasyon po ng bawat isa.
And lastly, ito po ay nakakatuwa. No, nung nabasa ko to, kasi totoong-totoo, no, that joyful giving steers other people to also give. Joyful giving po ay, kumbaga parang tinatouch din yung ibang tao to also give. In verse 2, po, basahin natin. In verse 2, sabi niya, "For I know how eager you are to help. I know how eager you are to help, and I have been boasting to the churches in Macedonia, that you in Greece were ready to send an offering a year ago. In fact, it was your enthusiasm that stirred up many of the Macedonian believers to begin giving." Ulitin ko po yung last sentence. Sabi niya, in fact, it was your enthusiasm that stirred up many of the Macedonian believers to begin giving. Sabi niya, it was your enthusiasm. No, yung excitement po nila, yung eagerness nila to give ay nag-steer po ng ibang mga believers to also start giving. And ako po ay lumaki dito sa church, no? Nakita ko yung iba't ibang mga tao na hindi tumigil sa pagbibigay sa Panginoon. In their highs and in their highs and in their lows po. Hindi tumigil sa pagbibigay. Hindi tumigil sa pagbibigay. Nakita ko yung mga tao na masaya sila. Naririnig ko yung testimonies. Siyempre po, may mga testimonies ako naririnig minsan, no, na ang saya na nila kapag nagbibigay sila. Ang saya na nila kapag nasusupport nila yung ministry. Hindi man sila minsan yung nagagawa nila yung ministry dito sa loob. Pero kapag nakakasuporta sila financially, nakakasuporta sila yung presence nila, ako po mismo ay natutuwa. So yung pagbibigay niyo po, yung pagbibigay po natin can stir up other believers to also start giving. To also start giving. Tulad po nung nangyari, no, sa mga taga Macedonia, na nung narinig nila, no, yung mga Corinthians, yung excitement nila, ayan, nagsimula din yung mga taga Macedonia. Alam po natin yung buhay ng mga taga Macedonia. They are, nahihirapan. Nahihirapan sila. Nahihirapan yung kalagayan nila. Pero nung narinig nila yung kagalakan ng mga taga-Corinthians sa pagbibigay, despite po nung kalalagayan ng mga taga-Macedonia, na na-touch din sila to also give. To also give. To begin giving. So ano pong makikita natin dito? You can begin. Pwede po nating simulan. No, pwede po nating simulan. Alam niyo po, napakalaki po, no, ng plano natin para sa ating ministry. Napakalaki po ng mission natin. Sa loob at sa labas po ng church natin, napakalaki po ng mission natin. And I believe po na hindi alam mo yun, hindi nagkataon. Amen? Hindi nagkataon na ito yung mga sinisimulang i-share sa atin. I-share sa atin. Because papasok po tayo sa bagong taon. Amen? At may mga bago pong mangyayari sa bagong taon. Amen? Kaya ihanda po natin yung oras natin, yung lakas natin. Amen? At pati yung finances natin.
this quarter po, ang pinaka-title ng quarterly na title po natin is Committed Life. A committed life. So, I urge you, church, i-commit po natin. Amen. I-commit po natin sa Panginoon. I-commit po natin. Ibigay po natin sa Panginoon. I-try po natin. Tapos sabi ng Panginoon, subukin niyo ako. I-try niyo po. Na ibigay yung para sa Panginoon. Your needs will be met. And you will praise God for it. Amen. 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 Sige po, inaanan ko pong bawat isa na tumayo. At patuloy po nating isipin, no? Na even po, alam niyo po, even nung time ni Jesus, before we end, even nung time ni Jesus, nakahanda po siya, bumaba po ang Panginoon, amen? Bumaba po ang Panginoong Jesus, nakahandang mamatay. Amen? Nakahanda na siyang mamatay. Nakahanda siya. Ibigay yung buhay niya. Nakalaan na yung buhay po ng Panginoong Jesus na ibigay para sa atin. He was prepared to die for us. Naka-ready na po ang Panginoong Jesus nung time po na yon. And He gladly did it para po sa ating lahat ngayon. Isipin po natin, no? Ang malaking example po natin, ang the best na example po natin ay ang Panginoong Jesus. Ang the best na example po natin ay ang Panginoong Jesus. At wala na pong tutumbas pa doon sa ginawa niya sa krus. So nawa po, no, yung lakas mo, yung oras po natin ay maibigay sa Panginoon. Mailaan sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ngayon po, hallelujah, patuloy po tayong magpasiyasat sa Panginoon. Patuloy po tayong magpa-check, magpa-assess sa Panginoon. Lord, kung iniisip man namin minsan na parang magkukulang kami, Lord, kapag wala kami dito ng Sunday, kung iniisip man namin minsan na sayang, God, kapag wala kami dito ng linggo, nasayang kapag binawas namin to. Lord, kapag iniisip po namin minsan, Lord, kapag nangihinayang kami minsan, Panginoon, Lord, patawarin niyo po kami. Lord, at makita namin ang iyong kasapatan. Makita po namin, Panginoon, Lord, that you will generously provide all our needs, Lord. That you are able, Lord, to provide. You are able, Lord, to sustain us, Lord. Makita po namin yon, God. Hallelujah, Jesus. Oh, salamat, Panginoon. Salamat, God. Simula po ngayon, dalangin ko magkaroon kami ng kagalakan. Lord, na ibigay yung mga oras namin. Magkaroon po kami ng kagalakan, Lord, na tuwing dadalo kami sa iyong mga gawain, God. Lord, Monday to Friday, God, may mga gawain kami. Lord, simula ngayon, dalangin ko na tuwing maglalaan kami ng mga oras, Lord, para sa iyong kapurihan, Panginoon, magkaroon kami ng kagalakan, O Diyos. Lord, na sa tuwing magpapagamit kami para sa iyong kapurihan, Panginoon, magkaroon po kami ng kagalakan. Lord, na sa tuwing maglalaan kami ng mga finances namin para sa iyong kapurihan, Panginoon, magkaroon po kami ng kagalakan, O Diyos. Oh, in Jesus' name I pray. Hallelujah, Jesus. Oh, thank you, Lord.
Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Sige po, for a few moment po, pwede ba nating i-appreciate ang Panginoon na naging sapat sa atin ng Diyos? Hallelujah, hindi po tayo pinagkulang ng Panginoon. Tayo po'y patuloy na pinapalakas ng ating Diyos. Sige po, for a few moment, can we appreciate God? Oh, thank you, Lord. Oh, we bless your name, Jesus. You are more than enough for me. You are more than enough for me, Jesus. Oh, we praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Ika'y sapat na at higit pa. Yes, Jesus. Oh, purihin ka. Oh, salamat. Salamat sa iyo, Diyos. Hallelujah, Jesus. Praise you, Father. Hallelujah, Jesus. Sige po, muli itaas po natin ang ating mga kamay. Tanggapin po ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Tanggapin po ninyo ang kalakasang nagmumula sa Panginoon, kagalakang mula sa Panginoon. Ang pagpapalang material ay sumainyo po. At ang pag-ibig ng Panginoon ay mamalagi sa ating mga puso. At ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay maghari sa ating mga buhay mula ngayon hanggang sa buhay na darating. Ang bawat isa po ay magsabi na